Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Reading nyo for April 10 to 30. Sa mga remaining days ng April, kung kailan man dumating sa iyo, makarating sa iyo yung reading ko. Timeless naman ito. Regardless sa kung anong petsa ko siya in-upload or nilagay dyan sa title. Ano yung mga ganap, mensahe na dapat mong malaman or possible na paparating, alamin natin sa reading na ito. Thank you so much for dropping by, Leo. Bago ako dito or matagal na, let me know sa comment. Yan. And kung taga saan kayo at kamusta kayo. Commitment ang unang card mo. Maaring ito ay pagko-commit ng iyong time, ng energy, sa kung ano mang activity, or pwedeng relationship, literal na connection or commitment, no? Something na i-dedicate mo yung oras mo, sarili mo, or hard work mo. Something na i-engage mo yung sarili mo, ano? Pwedeng new hobby, pwedeng yung iba, ano yan, meron kayong project, goal, or kung meron man kayong hulugan, loan, etc. Pwede rin naman contract, pwede rin naman connection, relationship. Thoughts. Something na palaging mag-o-occupy ng isip mo etong mga susunod na araw. Something or someone. Ayan, may nag-iisip about someone. Pwedeng mga ano yan, mga plano rin. Hindi lang naman yung literal na nag-iisip ka about a person. Pwedeng inspiration, creativity, mga, pwede namang din mga ano mo yan, mga, yung iba pwedeng problema yan. Pwedeng yung iba, ay, nakuha ko na pala tong card na to, sorry. New ideas, alam mo yun, or pwedeng daydreaming, imagination, anything na maaring mag-occupy ng iyong thoughts. Excuse me. Basta meron kang something na pagkakaabalahan, merong something na something or someone na maaring makapag-occupy ng iyong mind. Laman ng isipan, o di ba? Pero pwede rin kasi talagang person. Whether ikaw yung nag-iisip sa kanya or ikaw yung iniisip niya. Pwede rin namang vice versa. Okay. Mga numbers na lumalabas sa cards, kung ano man ang gusto nyo paggamitan ng mga numbers na yan. Merong number 10, 16, 7, 15, 4, 6. Pwede may mga mag-repeat na mga numbers 6, number 1, number 6 again. So, tignan nyo na lang kung ano yung mga repeating numbers. Pwede nyo naman tignan yan, anong meaning yan sa numerology. Meron ka talagang pagkakaabalahan. Meron ka 7 of Pentacles dito. Meron ding mga bagay na maaaring mag-occupy ng time mo, ng isip mo, na hindi naman, pwedeng hindi positive, pwedeng hindi, ano ba tawag dito? Productive. Kasi may devil card ka. So, yan
ano yan, combination ng positive, negative to. Kasi meron din naman ako mga nakikitang something na useful, positive, or productive, pero pwede rin may mga toxic, negative, or hindi mo dapat, iniisip. Actually, maaari kang magkaroon ng obsession, or merong someone na maaaring ma-obsess sa'yo. It could be obsession sa isang person, bagay, no? Hindi lang naman limited sa mga tao yung obsession na yan. Kasi devil card yan eh. Sabi nga nila the idle mind is the devil's workshop. So, dapat anong tawag dito? I-busy mo yung sarili mo sa mga bagay na positive, mabubuti, productive. Hindi yung mga nonsense or alam mong toxic at hindi naman magbibigay ng value sa'yo, ng tulong sa'yo, or hindi makakabuti para sa'yo. Okay? Iwasan. In all aspects ko, anumang mga toxic negativity yan, bad, bawal. Kasi yun yung devil card eh. Basta, yung devil card is something na maaaring makapagpa-attach sa'yo sa isang bagay, situation, or tao. Na pwedeng wala namang mabuti talagang patutunguhan, pwedeng makasalanan, pwedeng masama, hindi makakatulong sa health mo, etc., hindi makakabuti sa'yo. Alam mo yun. Yan yung parang natatali ka sa chains ng devil eh, na parang alam mo na hindi dapat, no? Alam mong mali, alam mong masama, alam mong toxic, pero parang, di ba sabi nga nila kung ano yung bawal, yun yung masarap. Pero, alam mo naman kung ano yung dapat, alam mo yung tamang gawin. Kasi yun din naman yung idea ng devil card. May free will tayo. Hindi masikip ang chains doon sa dalawang tao dyan sa liig nila. Actually, maluwag. Pwede nilang hugutin lang. Pwede silang anytime umalis dyan. So, ibig sabihin, may free will ka na umawala dyan sa ganyang habit, bagay, situation, tao, relationship, whatever. Meron. May magagawa ka. Pwede mong iwasan. Pwede mong piliin na hindi magpatukso dyan kasi pwede ring bad influence yan, pwedeng tukso. It could be anything na magko-control sa'yo, magte-take over sa'yo, and you allow it. Kaya siya nagkakaganon. Leo, okay? It could be yung mga craving. So, alam mo namang masama, pero alam mo yun, nag-i-indulge ka, ganito, ganyan, or katamaran, or lust, bawal na pag-ibig, masasamang habits, bisyo, maraming bagay yan eh. Malawak eh. Okay? So, singit ko lang, kung bago po kayo, please, don't forget to subscribe, like, or follow sa aking YouTube channel, FB page. Malaki pong tulong bawat isang like, follow, or subscribe. At kung matagal na po kayo, I'm grateful. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga generous na nag-avail ng membership subscription. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, dumiretso kayo sa aking official one and only FB page, Purple Teen Meta Verified. May check. Kayo po yung mag-message doon. Thank you rin dun sa mga palagi nagpapadala ng stars, mga lagi nag-share, nag-comment, nag-heart, mga hindi nag-i-skip ng ads. Okay? Special shoutout to Miss Yoli Soleman. Kung nanonood ka man, si Miss Richie. Okay. Mukhang merong good harvest na paparating sa iyo. You have the 7 of Pentacles. No? So, depende na lang talaga, Leo, kung tututukan mo yan, magiging patient ka dyan, hindi mo abandonahin yung bagay na yan na simulan mo. Kung ipagpapatuloy mo yan, i-cultivate mo hanggang mag-grow. Eventually, merong good harvest. Ano man yung bagay na yan. May pag kinalaman man yan sa negosyo, investment mo, pera, anything na pinagkakaabalahan mo. Alagaan mo eh. Okay? Huwag ka lang magiging mainip
about the results, no? So definitely, meron at meron kang mapapalaanihin dyan. Merong magandang outcome. Kumbaga, feeling ko lang worth it yan. Huwag mo rin kalimutan na mag-take a break. Kapag pagod ka na, kapag sobrang stress ka na, kapag nagpo-burnout ka na, kapag magulo yung isip mo, pagpahingahin mo rin hindi lang yung katawang lupa mo, kundi yung mind and heart mo. May mga bagay dito, Leo, na kailangan mong mag-take a pause, break, or magkaroon ng period ng contemplation, reflection. Oo, sabi nila, kung yung mind natin ay kalmado, matahimik, ay doon papasok yung clear messages. Siguro baka may period ng bakasyon, rest, retreat, leave, hindi ko alam, or kung ano man to na tamang laylo ka muna, no? Slow down eh. May pag-i-slow down eh. Kasi may period ng rest, confinement, or waiting with the Four of Swords, no? By the way, kung medical practitioner kayo, kung nag-a-apply kayo, nag-aanap kayo mapapasukan na sa medical field, hospital, etc., baka ito na yung opportunity na hinihintay nyo. Something that you are waiting, you are working hard for and praying for, Leo, no? Kasi combination is Seven of Pentacles and Four of Swords. Yes, definitely may returns. Leo, you have also the Six of Pentacles. So, ang ganda. Kung investment yan. Kung relationship yan, this is a give and take kind of relationship. So, sa tingin ko may maganda. You see, you have the Six of Cups also. Tingin ko may marireceive kang something. It could be material, pwede rin hindi. It could be divine intervention, miracle, or blessing. Especially, something that you are praying for. Ayan o. May tulong ka matatanggap eh. Okay, ito rin ay card ng nostalgia by the way. It could be memories ng kabataan mo, kababata mo, puppy love mo, or past person. Basta merong past, merong history, may mga memories, may reminiscing, merong parang magre-re-emerge or mare-remind ka ng mga memories na yan or specific person. Person man yan, bagay, or memories, no? Basta kasi nostalgic yan para sa iyo eh. Ang ganda. Yung iba sa inyo, meron kayong mga bago na namang curiosities. Meron na naman kayong mga bagong i-research, pag-aaralan, matututunan. Yung iba, baka mag-enroll kayo ng whatever. Pero kasi page is someone who is very curious, or unless merong tao na naka-curious sa'yo or naka-curious ka about something, about someone. Information, by the way, with the page, baka maka-receive ka ng valuable information. Something na makapupulutan mo ng aral, knowledge, information. Communicating, by the way, kung meron mang makikipag-communicate sa'yo, nag-expect ka man phone call, email, pagpaparamdam from someone, confirmation ito, messages. Meron ding new beginnings for you. You have the Ace, you have the Page, whether this is a new hobby, a new investment, a new studying or a new connection, new anything, kasi may bago eh. In general, kung ano man po yan sa inyo. Pwede rin namang merong makipag-connect uli sa'yo, magparamdam na galing sa past, romantic man po yan or hindi. Meron kasing magsisimula o dito ng may magsisimula, magi-spark, magi-ignite. Kasi ito yung ignite eh.
yung silab eh. Yung spark si Ace. So yan, whether this is a new person na interesado talaga, kung new person yan, interesado talaga siya sa'yo. Kung company yan, interesado sila sa'yo. Kung new hobby yan, bagay, pwedeng interesado ka doon. Aaralin mo talaga yun. Pagsusumikapan mo, magiging patient ka hanggang alam mo yung matutunan mo siya, and eventually magiging fruitful yan, magiging beneficial yan para sa iyo, meron kang mga harvest, good results, no? Magbe-benefit ka rin dyan eh, in the future eh. Kung ano man itong pinag-i-investan mo ng time, energy mo, curiosity mo. Kasi nga, andyan si Page of Swords. Meron at merong babalik, possible, return man yan, pera, whatever, equal give and take ito, sabi ko nga kung relationship yan. May rewards kung investment. Naglabas ka, tumulong ka, pwedeng bumalik sa'yo yun. In other forms. Meron kang Knight of Wands, which is pwedeng pagta-travel, pwedeng pag-make ng move. Whether ikaw, meron kang mga move na gustong gawin, career moves ba yan, hobby, or pag may kinalaman sa connection, relationship, may pagkilos, may pag-travel, may paggalaw, may pag-move forward. Kung person yan, interesado talaga siya, gagawa siya ng way. No? Pwedeng this is something like something na nakaka-excite, adventurous para sa'yo kasi andyan yung combination ni Ace of Wands, Page of Swords, and Knight of Wands. Meron ka ring Knight of Swords. So, kung may mga bagay dito, siguro mag-i-slow down ka pagdating sa mga bagay na kailangan mong i-contemplate, i-analyze, pag-isipan ng mabuti with the Four of Swords and King of Swords. Whether yan ay mga decision, pagtitake action na may kinalaman sa pera, sa personal mo, sa career mo, or sa love life mo, or sa family mo. Pagdating doon, yun yung pag-iisipan mo ng mabuti. Pero you will be able to figure out a way kung meron mang mga challenges dito, no? Kung meron ka mang mga gagawin, matalino si King of Swords eh. So, sa tingin ko, ma-analyze mo yan, ano man yung bagay na yan, problema man yan or hindi. Okay? Malakukuha at makukuha mo yung information na kailangan mo. Gamit ang iyong wit, ang pagiging analytic mo, sharp-minded, no? Pwede rin may mga important decisions to make with the King of Swords. But overall, majority ng iyong cards ay successful. Positive, except for the Devil card, which is yung maaari kang ma-attach, ma-obsess about sa isang bagay, tao, or situation. Kuha pa tayo ng iba pang cards. Basta yung mind mo, pagtuunan mo lang yung mga bagay na mabuti. No, magbibigay ng value sa'yo, mai-improve yung sarili mo. No? Huwag yung mga bagay na maaaring ika-obsess mo, unhealthy. Bawal, masama. Wow, money will be coming to you. So, may paparating. Ayan, raining coins. Pwedeng money yan na paparating. Yun lang, meron kang hindi lahat ng bagay dito magiging successful kagaya ng mga binanggit ko. Meron ding ibang plano na maaaring hindi mag-work. Dealings or relationship with a woman, romantic man yan or hindi. Ano man ang gender, tanggalin ko na yung gender, basta kung sino man yan. Dealings or relationship with kung sino mang person yan. Indecisiveness ang maaari mong maging problema. Kawalan ng direksyon or maaaring ma-release ka, ma-distract ka doon sa sa goal mo, sa path mo, sa direction mo.
So, ano lang, diretso lang ang tingin, tuloy-tuloy lang, iwasan ng mga distractions. And you need to take control. Hindi yung situation na magko-control sa'yo. Recognition, reward, or merit na maaari mong ma-receive, kung saan man yan. Yung iba dito, new job career, sabi ko nga sa inyo, kung sa medical field kayo, yun. Bingo yun, pero pwede rin namang hindi. Pwedeng another source ng income, sideline, or pwedeng literal na trabaho, no? Or better opportunity. A marriage will take place either romantic or business. So, partnership, pero pwede rin may kasal-kasal. Whether ikaw, sa family mo, may kakasal or may aatinan kayong kasal. Pwede rin commitment, kontrata yan, partnership. No? Kasi nga may commitment ako nakikita and kino-confirm ng ring. Okay? Commitment, hindi lang naman kasalan yan eh. Sabi ko nga, pagka nag-loan ka, commitment mo rin yun, di ba? Pag nagampun ka ng pet, di ba, commitment pa rin. Marami. Depende kung ano yan. Pwedeng romantic, pwede rin hindi. Meron kang kadil na pwedeng born November or pwedeng may mga bagay na lumilitaw sa reading na to na may kinalaman sa month ng November. Okay? So, yan lang yung mga nahugot ko for now. Stay tuned. Don't forget to tap the bell, like, follow, subscribe. Godspeed, babush. Take care. Peace.